Amen. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Amen. Noong nakaraang araw po ay pinagdiwang po ang araw ng kalayaan. Subalit, ang tunay na binigyan ng araw ng kalayaan ay yung pinalaya ni Jesus. Amen. At tayo po yun. Tayo po ang pinalaya ni Jesus sa ating mga kasalanan. Pinalaya ni Jesus sa ating mga sakit at karamdaman. Pinalaya ni Jesus sa lahat ng aspeto ng buhay natin na hindi karapat-dapat. Kaya ngayon, sa gabing ito, bilang kalayaan natin, ating pong ipagdiwang ito sa pamagitan ng pagkanta ng mga awitin. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Yes, Lord. Mari na po tayong tumayo para ating papurihan ang ating Panginoon. Awit tayo ng mga bagong awit, sabi sa Psalms. Amen, amen. Sing a new song to the Lord. Amen? Amen. Literal na mga bagong awit ang ating awitin. Salamat sa Panginoon dahil pinalitan niya ng kagalakan yung kalungkutan na meron tayo. Amen? Tunay na kahit na yung sitwasyon natin parang malungkot ka, andun pa din yung nasa puso mo na at peace. Meron pa din kagalakan because of the Lord. Kasi alam natin na kanino yung ating pag-asa. Amen? Amen. Awitan natin ang Panginoon sa gabi na to. Ang puso ko ngayon, lagi ko'y makawit ng
Hallelujah. Tunay po na pagka nagkakasama-sama po ang magkakapatid, nawawala po ang kalungkutan dahil pinapawi po ito ng ating pong Panginoon. Parte po ng ating pong pagpupuri sa gabing ito, tayo po ay makakaupo po muna. Parte po ng ating pong pagsamba ay ang ating pong pag-communion po. At tinatawagan ko po si Madam Kela. Hello, magandang gabi po sa ating lahat at sa mga nanonood sa online. Salamat sa Panginoon na tayo po ay muling magsasalo-salo sa banal na hapunan. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 25. Thank you, bless you. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Kapag tinatanggap po natin ang tinapay, simbolo ng kanyang katawan, inaalala po natin ang pisikal na sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus. Ang katawan niyang matinding pinahirapan. Dahil inako niya ang ating kalalagayan, kasama na rin ang mga sakit at karamdaman. Si Jesus never siyang na-mention sa Bible na nagkaroon siya ng sakit or anumang karamdaman. So, bago siya napunta during the pahirap sa kanya, inilagay ng Diyos Ama sa kanya ang lahat ng sakit at karamdaman natin. Dinala din niya ang bigat ng kasalanan natin at ang pagkakahiwalay sa Diyos natin upang tayo ay maging buo. Wholeness natin ang kapalit ng kanyang pasakit. Ang pagbuhos naman ng dugo ni Kristo ay hindi lamang isang historical event. Ito ay pagtatatag ng isang buong bagong relasyon sa Diyos. Kinakatawan nito ang kumpletong kapatawaran at paghuhugas sa ating mga kasalanan at nag-aampun sa atin sa kanyang pamilya. So bago po natin pagsaluhan ng banal na hapunan, tayo po ay saglit na manahimik, magnilay. I-lay down po natin ang ating mga burdens. I-confess ang ating mga pagkukulang at higit po sa lahat, tanggapin po ang kanyang biyaya. Father God, salamat po sa gabing ito at sa aming pagsasalo-salo, ipinapahayag po namin ang kamatayan ng iyong anak na si Jesus hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ang pagkain ito ay nagbubuklod sa amin bilang katawan ni Kristo. Amin din pong dinideclare, Father God, that Jesus' health and divine life ay dumaloy po sa aming mortal na katawan. Salamat po, Panginoon. Ito po ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay kumain at uminom po. Glory to God.
Amen. Bago po tayo magpatuloy sa ating praise and worship, mag-share lang po ako ng testimony. Sarap ang Tagalog. Pero yun nga po. Siguro 2 weeks ago po ba or 3 weeks ago, meron kaming young adults. Meron po kaming speaker, si Pastor Gino. Si Pastor Gino. Tapos, yun nga, nag-preach po siya about worship. What worship means. Hindi, syempre, hindi kakanta ka lang, hindi ka magpa-perform. Pero, parang a week before po nung young adults fellowship namin, nung prayer meeting, kinausap ko si Pastora doon sa kusina. Sabi ko, Pastora Heini, pwede po bang hindi mo na ako magsusunglit? Kasi busy ako sa school. Diba? Sobrang pangit pakinggan. Tapos, ayun nga po, nung nag-preach si Pastor Gino, ang nahit talaga ako na sinabi niya na, worship isn't only when it's convenient. It's not about you. So, hindi ka dapat parang maging selfish. Diba? Siyempre, pagkatapos na-open review ko talaga. Kaya pagkatapos ng fellowship namin, dito, pinunta ko agad si Pastor. Pastora, hindi po. Hindi po. Kapag po pray kayo, tapos, ako po ang magsasong lead, go. Kasi nga po, parang naisip ko, at sinare din po ni Daddy yun na hindi tayo dapat part-time Christians. Dapat full-time Christian, kung part-time student, full-time student, part-time worker, pero dapat full-time Christian palagi. So, hindi kung kailan ka lang free, kung kailan ka hindi pagod sa work, sa school, na magpapagamit ka sa Panginoon. Dapat, kung kailan ka niya tawagin, ready ka. So, yes, tumayot po tayo lahat. Pagdidiwang natin ang ating Panginoon. Meron pong line dito sa kanta na, sinong hihigit sa iyong kabutihan? Pagpapala mo sa akin, hindi ko na mabilang. So, pinrove talaga ni Lord po na kapag inuna ko siya, lahat ay magpa-follow. So, sa sobrang review ko nung kinabukasan nung nag-exam ako, nag-pray ako, sabi ko, hala Lord, ang dali nito. Diba? Kasi inuna ko si Lord. So, unahin natin si Lord sa lahat ng bagay. Amen. Thank you, Lord. Puli ka namin. Nasa pa, nilululhati. Amen. Walang hihigit sa inyong kapangyarihan, O God. Amen.
Yes, God. Salamat, Panginoon. Sa tuwing ang puso ko ay nangangamba, nawawala ng pag-asa, sa'yo ay makita. Jesus, pagkako mo, di ako iiwan.
Low. Neil, okay ba? Okay. Ayos pala. Yun. Magandang gabi po. Muli, papuri sa Panginoon. Sa hindi po nakakilala sa akin, ako po si Brother Gary. Yun lang. Misis ko po yun, sa anak ko yun. Bago po lahat, tayo manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami patuloy na nagpupuri sa lugar na to, sa dahong ito, Panginoon, na kami dinala mo. Nagkatipon kami, Panginoon, para sa iyo. Yes, O God, ang aming pananampalataya, ang aming pagtitiwala ay gayon na lang. At alam namin, Panginoon, sa kabila, O God, ng aming mga kaabalahanan, maaring ang iba sa amin, Panginoon, ay may trabaho ngayong gabi, umaga ang pasok o trabaho bukas, o marami pang kailangan gawin. Pinili namin na unahin ka pa rin, O God. Maraming salamat, O God, na kami dinala niyo rito ng safe. Maraming salamat, Panginoon, na inistir niyo aming damdamin. Na bagamat kami naka-attend na ng church kanina umaga, narito pa rin kami. Alam namin, Panginoon, hindi kawalan, hindi sayang ang katagpuin ka at ilaan ang oras namin para sa iyo. Ngayong gabi, Panginoon, muli ang ating pagtatagpo ay personal. Anumang pag-alala, kabalahanan, takot, problema, alisin niyo, Panginoon, sa aming isip, sa aming puso. At aming focus, Panginoon, ay sa iyo lamang. Kausapin niyo kami, Panginoon, ayon sa kalooban. Ang bawat isa, Panginoon, sa aming mga pangailangan, sa aming pinagdadaanan, sa aming sitwasyon, O God. Alam namin, Panginoon, personal ang relasyon sa iyo, O God. At sa huli, Panginoon, lalabas kami, O God, sa dahong ito, Panginoon, ng matagumpay, may kagalakan at magpupuri. Sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, tinataas namin ito. Amen. Amen. Lagi kung mapapansin nyo, yung mga introduction ko, yung mga kwento ko, kadalasan related sa work or experience. Yan tayo eh. Ang sarap kasi na dapat, dati kapag hindi ka pa Kristiyano, ang tawag dun, mapamahiin ka. Diba? Yung may mangyaring ganito, may dumaang pusang itim, ganyan, mamalasin ba? Ganyan. Sabi ng pusa, paano pag may taong itim? Ako ba mamalasin? Mga ganon. So, binibigyan natin ng kadahilanan lahat ng bagay ayon sa pamahiin. Pag Kristiyano ka na, binigay mo na yung buhay mo, sabi nito, siya na yung Lord mo eh. Panginoon mo na siya. Secure na yung buhay mo, pati yung buhay mo sa next afterlife, sa buhay na walang hanggan, secure niya na. So yung mga nangyayari sa buhay natin, dapat ang ating interpretation is hindi to by chance. No, hindi to chance, hindi to coincidence. Iaano din natin na lahat is will of God. You know, hawak ka na niya eh. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, call niya na yon, decision niya yon. And then, naisip ko, sa trabaho namin, kapag yung pasyente, siyempre may sakit, dadalhin doon sa ospital, pupunta sa ED, tatanungin ng doktor yan, anong nangyari, anong problema, kailan nagsimula, tapos, kukunan ka ng history, ano ba yung ginagawa mo? Yan. May lahi ba kayo na ganito? Yan. May lahi ba kayong ganda lalaki? At si doktor naman, napansin mo yun? Joke lang po. Let's say nagamot na, nabigyan ka na ng gamot, may sugat ka, nilapatan na ng lunas. Wow, lunas. Ngayon, kapag papauwiin ka na, yan, di-discharge ka na, so yung doktor, siyempre nakakaintindi siya, na magamat natulungan ka na, maaring maulit or maaring lumubha. Kaya, pag i-discharge ka na, sasabihin ng doktor,
O ganito, iwasan mo, ganyan, ganon. Diba? Tapos, binigyan ka na namin ng gamot, IV o tableta. Ganon. Ganon ba? Bibigyan ka pa ng prescription na itong gamot na to, kunin mo, bilhin mo sa pharmacy, and then ganito yung tamang pag-inom, inumin mo ng 7 araw, 10 araw, huwag mong kakaligtaan. Hindi lang yun. There's more. Meron pang district nurse o nurse na bibisita sa'yo. May home team na bibisitahin ka sa bahay. I-check, for example, may sugat ka, kung lumalala ba o gumagaling ba ng maayos. Tapos may follow-up ka pa. Kasi alam ng doktor na may mga part sa lahat ng binigay niyang advice o instruction na kapag hindi mo ginawa, maaaring bumalik yung sakit mo or lumubha o hindi ka tuluyang gumaling. Sabi ko, oo nga, no. Ngayon, ang pinagkaiba ng pasyente sa Kristiyano, pag pasyente ka, ang tindi nating sumunod. Diba? Ang tindi. Sabi ng doktor, okay, I'm just gonna discharge you. Sabi ng doktor, no? If you're not better, just come back to ED. Sabi ganyan. So, i-discharge namin ng 10 o'clock. 11:30, nandun ulit. Sa oras kalahati lang. Sabi niya, sumakit ulit eh. Ako naman nagtatype. Butil nakamask ako kasi nakagatlabi na ako. Bumalik. Back to the same condition. And ganun. Ang bilis sumunod. Kahit yung biyahe mo, 30 minutes. Diba? Sinusunod kasi ganun na lang yung tiwala. Saka yun nga, paniniwala natin sa doktor. Lahat yan, instruction, inom nito. 3 beses ang araw. Bote, IV, di ba? Gamot. Yung, tawag dito, syrup, di ba? Shake well before taking. So, silent. Ginagawa mo. Shake well muna. Mamaya. Paano? Shake well daw eh. Shake well before taking. Nag-shake muna. Pero ngayon, sa atin naman sa Kristiyano, sa Bible, yung sa Bible, yung sa mga utos, yung mga one word o one phrase, do not be afraid. Yan, pinakamalaki yan. O pinakamadaming times na nabanggit sa Bible, do not be afraid. Yung ating babasahin ngayon, isang verse lang din mga kapatid, sa Hebrew 10:23. Hebrew. Ayan yung isa sa mga ano eh. Ha? Hindi, Hebrew. Ayan ang patunay na sa mga lumang inumin o na sinaunang inumin yung kape. Saka yung tea. Kasi nagbubrew na sila, Hebrew. Yeah, Hebrew. Ha? Uso na yun? Oo naman, 2,000 years ago, may coffee and tea na, Hebrew. Saka soft drinks. Sabi, Habakkuk. May Coke na nung araw. Sabi niya sa Old Testament, have a Coke. Ano yan, Neil? Hebrew 10:23. Tama ba? Ako yung mali. Sabi dito, yung sa verse 23 sa magandang balita Biblia. Sabi dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Yan. Ayan, pahawakan nating matatag ang pagpapahayag nating pag-asa na walang pag-aalinlangan sapagkat siya na nangako sa atin. So, bakit kaya sinabi ng Panginoong Hesukristo na magpakatatag tayo sa ating pag-asa? Palagay nyo. Diba? Paano pag sinabing magpakatatag? Diba? Parang may pagka-warning, di ba? Pag sinabing magpakatatag, di ba? Brace yourselves, di ba? Tipong, paano? Di ba? Paano? Ready ka eh, di ba?
para sa magpakatatag tayo, so gumaling ka na bilang non-believer, nakakilala ka na sa Panginoon sa Kristo, parang doktor, ito yung sakit mo, gamutin natin. Amen. Yung binigay ko ba na gamot sa'yo, nakabote? Hindi, nakapakiti. No? Kung nakabuti, hindi nakabote. Hindi po, Dok, nakapakiti. Hindi. So, kailangan sa subtitle. So, yun po yun, no? So, yung Panginoon sa Kristo, o yung ating Diyos Ama, alam niya na, bata tayo eh. After mong Kristiyano ka na, kahit na matanda Kristiyano ka na, may sakit ka, gumaling ka na dahil sa Kanya, amen. Sabi niya, magpakatatag tayo. So, inuulit-ulit natin to kasi kailangan sa mga bagong Christian o sa mga anak natin o kahit sa atin din, hindi po porket Kristiyano tayo is smooth sailing. Po. Baka akala mo, pag naging Kristiyano ka, magiging multimilyonaryo ka. Pwede, di ba? Pero baka milyonary lang. Hindi po, no? Hindi porket Kristiyano ka na, hindi ka magkakaproblema. Ang magandang example dyan, yung sa Luke 8:22. Ano nangyari sa Luke 8? Yung sumakay sila sa bangka, sabi nila, punta tayo sa kabila, sabi ni Jesus Christ. Kasama na niya sila. Sumama sila. Kasama na nila si Jesus Christ. Binagyo pa. Diba? Kasama na nila, physically, si Jesus Christ, ano pa tayo? Diba? Hindi tayo 12 disciples, hindi natin physically kasama ang Panginoon sa Kristo. Babagyuhin din tayo sa buhay natin. So, ngayon, ang daming mga nakapaligid sa atin na matanaw. Oh, yung kapitbahay mo, yung kaibigan, pamilya mo. Hindi maniniwala yan eh, pag sabi mong born again ka na. Kaya kakatingnan-tingnan niya yung buhay mo yan. Di ba may nakaranas tayo ng gano'n, oh. Tignan mo ay kayo, no. Nang naging Kristiyano na, ganito nangyari. Ganyan. Sabi, lahat na ng problema naranasan na naging Christian. Yung mga ganyan. Kasi nga, totoo lang, yung world nga ayaw kay Jesus Christ. So, lalo na tayo. Kaya sinabi sa Bible na magpakatatag. So, embrace natin yung self natin. Maghanda tayo. May preparation. May paghanda. So, paano kaya yun? Di ba sabi sa Bible, mag-train, magbasa ng Bible, magkaroon ng fellowship, magpa-disciple. Yun. Pwede mong i-disciple yung asawa mo, pwede mong i-disciple yung mga anak mo. I-push natin yung ating sarili sa mga bagay na makadiyos, gawaing makadiyos. Sabi nga, own choice, free will. Hindi tayo sapilitan. Pero kung sapilitan, grabe yung attendance. Diba? Mayroong mga ganyan eh. Yung boyfriend ni Gab, ano siya dati? Iglesia, diba? Matindi yung attendance nila kasi may may strict talaga. Bibisitahin ka. Tapos may threat na ititiwalag ka. Ganon. Mga ganon. So, maano yung attendance. Diba? So, pero saka yung visitation, mabigat yung kanilang pagbabakod. Sa atin, hindi gano eh. Diba? Pero, yun pala, isa sa mga paghahanda. Kailangan magkaroon tayo ng self-discipline na mag-practice tayo in a way na constant. Yan. Every Sunday, wala ka namang valid reason, may taga ka dito, hindi naman dumudugo, pwede pa yan. Di ba? Okay. May saksa ka dito. You've been stabbed, but you're not bleeding to death, so still okay. Di ba?
So, kaya sabi sa verse 23, magpakatatag. Ulit natin. Kahit Christian tayo, sad to say, merong struggles. Pero, kaya naman tayong tinawag na overcomers. More than conquerors, victorious. Kasi nga, although may war, may battle, may struggle, kapag tatagumpayan natin yun. Kaya pala ganun. Hindi ka pwedeng maging victorious kung walang victory. Ay, joke din. Hindi ka pwedeng maging victorious kung walang paglalaban. Hindi ka pa pwedeng maging more than conquerors kung wala kang ika-conquer or conquer or ika-conquer. Di ba? Hindi ka pa pwedeng maging overcomer kung wala kang bagay na i-overcome. So, winner pa rin tayo. Winner pa rin tayo dahil kay Jesus Christ. So, Luke 8:22, binagyo sila, pero yung destination nila, yung plan ni God, nangyari pa rin. Diba? Yun yun. Amen? Pangalawa, aside from may pagsubok, may constant temptation. Yan eh. Sinasabi natin lagi kasi na dalawa po yan. Yung mga struggles natin, consequences natin sa buhay, dalawa yan. Isa is talagang allowed ni God. Diba? Tinetest tayo, pinapalakas tayo ni God kasi nagtitrain yan eh. Yung mga struggles na allowed ni God. Yung iba naman, wag natin isisi kay Satan. Lagi nilang Satan. Sabi ni Satan, ako na naman. Ikaw yan. Sarili mong decision yan. Ako na naman nasisi. Diba? Yung iba kasi sa atin is bad choices in life. Diba? Bad decision. As a Christian, kahit Christian ka na, pag matigas ang ulo mo, or walking straight kay God, magiging example tayo. Mahimili ka lang, anong gusto mo? Maging bad example or good example? Mahimili ka lang, anong gusto mo? Maging bad example ng parenting o good example ng parenting? Lahat ng ginagawa natin dito, lagi natin inuulit. Nadinig ko yan, nakita ko yan, sineshare ko lang din. Yung nakadinig sa akin, nakita nila, sinare lang din nila sa akin. Hindi masasayang lahat ng ipinundar mo, dugo, pawis, paghihirap, oras, talento, kayamanan kay God. Babalik niya yan sa'yo. Pwedeng hindi sa'yo, pero sa generation mo. Bakit ka nagpapakapagod? Sige nga. For example, parent ka. For example, estudyante ka. Para sa future mo. Diba? Kung gano'n lang yung paniniwala natin na if magsusumikap tayo sa worldly things, alam natin merong reward in the end. Ano pa yung sa things na eternal para kay God? Yeah. Ako talaga, ang pangarap ko, aside from you. Aside, ninja moves, hindi pa yun. Hindi pa yun ninja moves, sis. Bigatan ng ninja moves. For example, bulalo. Ang maganda sa bulalo, yung baka, di ba? Maganda sa bulalo, papakuloan mo na matagal. Yung tipong nahuhulog yung loob ko sa'yo. Ganun ninja moves. Hindi, joke lang. Bulalo. Magbili bulalo. Hindi. Ako talaga, since nanggaling ako sa non-Christian na pamilya, ang talagang hiningi ko kay God noon, kasi parang naging Christian ako, pwede pala yun, no? Si King Solomon ba yun, mami? Diba? Nangingi siya wisdom. Ako sabi ko, Lord, sa akin, yung lineage ko, yung lahat ng maging anak ko, anak na ako, Christian. Diba? Sarap yun. Sarap yun. Yung nasa deathbed ka na, kung hindi bigla yung pagkamatay ko, ay, salamat. Yung apo ko at apo ng apo ko, Christian. Yan. Yun po yung pangarap ko. Yun yung pinray ko. So, i-test nyo. Gawin nyo yung Solomon. I-try nyo. God, si Solomon lang ba? Hindi. Pare-pareho tayo ng right. Diba? May gift sa'yo si God. Tatanungin ka niya.
Anong hihingin mo? Bulalo. Amen. Amen. Di ba? Wealth ba? Di ba? Pangalan ba? Kasikatan ba? Di ba? Si Solomon, wisdom galing. So binigay sa kanya yung wealth, saka yung honor and on top of wisdom. Kayo, i-claim niyo yung Solomon's gift niyo as a Christian. You know? Kung wala kayo ngayong gabi, hindi niyo nadinig yun. Excited na kayo, ano? Ingin yung Solomon's gift niyo, no? Amen. Pwede po tayo, entitled tayo dyan. Lahat ng tumanggap sa Panginoon sa Kristo, nagkaroon ng karapatan tumawag sa Ama. Lahat ng pangako ng Panginoon, ng Diyos Ama kay Abraham, tagapagmana din tayo niyan. Tagapagmana din tayo niyan. Ito po, sa pagbalik natin, kasi may temptation. Ngayon, hindi ka ite-tempt ni Satan ng malakas ka. Kaya ganun din sa mga may sakit, naintindihan ng doktor, kaya binibigyan ng instructions na huwag ka ganito, huwag ka ganon. Kasi alam niya na pag hindi ka uminom ng antibiotic, tapos nagpuyat ka, tapos nag-expose ka, hindi ka kumain ng maayos, yung immune system mo, bababa yan Ngayon, babalik yung sakit mo. Yung bacteria na naging problema kung bakit ka nagkasakit, babalik yun. Kasi naghihintay lang sila ng chance. Kaya sabi ng Bible, magpakatatag tayo. Lagi may preparation, be ready, lagi tayo alert. Vigilant tayo. Diba? Pumunta ka dito, hindi ka makikinig. Next week, hindi ka rin makikinig. Gusto ni Satan yan. Gusto niya yan, madidistract ka, absent ka, 1 or 2, may mga bagay kayo pa-prioritize. Gusto ni Satan yan. Hindi yan sudden, hindi yan acute. Tandaan yan. Si Jesus Christ nga, di ba? Bago siya mag-start ng ministry niya, di ba? Hinintay muna siya mag-fasting, 40 days and 40 nights bago siya tinempt. Pero alam natin, kahit na hindi naman siya mag-fasting, hindi siya mananalo. Pero, di ba, hindi naman alam ni Satan yan Di ba? Pero sinubukan niya pa rin. Na, hindi kakain to. Hindi to iinom. After ng fasting nito, yun agad. Pagkain agad. Di ba? Pagkain agad. Tinempt siya ng pagkain. Ano sabi? Gawing tinapay yung bato. Tama ba? Baliw. Gawing bato ang tinapay. Tinapay na ginawang bato pa. Si Pastor, yes daw. Gawing tinapay yung bato. Sabi mo, yes. Hindi nakikinig to. Pakilista. Pakilista pangalan. Tama pala. Yeah. Tama naman. Pag sinabi kasi ni Miss ko, muuulang ako. Ganyan talaga. Tama si Pastora. Lista to, lista. Oo. Gawin tinapay yung bato para may makain. Tama. Tama. So, yun po. Di ba? Kasi si Satan, anong word dito? Inahilin tulad siya sa lion, di ba? Naghihintay lang ng mahuhuli or something. Di ba? Sa 2 Corinthians 11:14, inahilin tulad din siya sa angel of light. Ganon siya ka-deceitful. So yung mga bagay, at di na pagtataka, sabi dito, 2 Corinthians 11:14, sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na angel ng liwanag. Angel? Anghel ng liwanag. So ganyan siya ka-deceiving. So kung hindi tayo alert, di ba? Hindi tayo vigilant, di ba? Madadaya tayo. Meron akong kilala, 2 days lang fasting ng rice, bumigay na
Fasting month natin, 2 days. Rice siya. Ba, 2 days pa lang, ayaw na. Nag-iba na ng fasting. Nagluto ng kare-kare. Napaganon ako. Kare-kare luluto eh. Maging vigilant po tayo. Kasi on top of laging may pagsubok, si Satan, opportunistic yan. Parang bakterya. Ginamot ka na, antibiotic. Inom ka na, inom ng gamot. Pero pag bumaba, hindi ka nagbantay, hindi ka alert, babalik yan. Ngayon, sabi nga, pinapabisita pa namin yung pasyente. May carers. Pag hindi kayang alagaan yung sarili, nire-request namin yan. Ano bang kailangan mong support? Cleaning house, grocery. Dito sa New Zealand, maganda yung healthcare. Nare-request namin yan. So, dati nakakapagluto ka, nakakapag-grocery ka. Sa tingin mo, in 2 weeks or 10 days, hindi mo kayang gawin. Padala namin yan. At kukuha din kami ng district nursing. Sila yung mga nursing sa community. May bisitahin ka. So, ganun din po yung sa Christian. No? Mayroong time na dumaan ka sa pagsubok, down ka eh. Down ka. So, sa atin, huwag natin kalimutan pa rin yung fellowship. Pag meron tayong kapatid na nadapa, nasugatan, nasaktan, di ba? Nahulog sa sin, di ba? Kailangan dalawin natin. Kasi ganun ka-importante yung fellowship. Sabi nga sa verse 20, yan na, yung salamin. Ayun, verse 25 ng Hebrew 10:25, pabasa nga natin. Hebrew 10:25. Sabi dito, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Gaya ng ugali ng iba. Ouch! Meron palang iba, no? Hindi na talaga. Ugali na nila. Sama. Yeah. Sabi, gaya ng ugali. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. So, pag yung pasyente, alam ng doktor na magiging bedridden for a couple of days, kailangan ipahinga, binibisita yan. Sa atin ba? Binibisita ba natin? Siguro. Iniasa natin sa pastor lang. Binibisita yan kasi kapag isang bagay, for example, part ng katawan, lalo na kung matagal na balian, mga ganyan, pag hindi mo talaga ginagamit, humihina, tapos lumiliit. Ganyan po yung muscle, ganyan yung katawan natin eh. Ngayon, ang totoo niyan, ganun din po sa spiritual na buhay. Kapag meron tayong kapatid or kahit sa atin, ako, nagdaan din yung mga araw na nagtatampo ako. Kinakalabit na ako ni Lord. Huwag ka na mag-alala. Hindi mag-church. Bahala ka niyan. Huwag ka na mag-alala. Ganun talaga. Ganun talaga. Parang anak na nagtatampo. Kasi talagang kailangan bantayan natin, suyuin natin, alalayan natin. Kasi nga talagang pag lumayo sa pagtitipon, sa fellowship, sa church, lalo talagang magiging malubha. Yung muscle nga sa katawan, di ba? Kapag hindi mo yan ginamit, pinahinga mo, liliit yan, tapos lalo talagang mahina. Nabalian, nilalagyan namin ng plaster, 6 months, 6 weeks. Liliit yan. Tapos mas mahina. So, ganun din po. Nabanggit ko na dati, na-example ko na kahit anong init mo, for example, yung baga. Ano bang English ng baga? Uli. Guard! Sa likod. Yung burning charcoal. Yan. Amber. Amber, yan. Lungs. Hindi. Kahit pulang-pula na yan. Oh. Kahit pulang-pula na yung uling na yan, pag inalis mo po yan, mawawala talaga, mamamatay. Pero pag magkakasama yan, talagang hanggang sa maging ashes yan, burning yan, may amber yan. Ganon din naman sa kabila. Kabila. Ganon din yung kabalik. Ganon din yung salungat o kabaliktaran.
Yung uling naman, kahit basa yan, kahit walang apoy, kahit ilubog mo pa sa tubig, pag sinama mo yan doon sa burning na coal, magburn yan. Talagang pulang-pula yan sa pagbabaga. Ganun ang nagagawa. In terms of effectiveness din, di ba? May nakita ka ba na furnace, pag bagang-baga na kinukuha yung baga, tapos dinidistribute sa bawat part ng bahay para uminit? Di ba hindi naman? Di init di ba? Magkakasama sila. Doon siya effective. So, yun ang sinabi po sa na huwag kaligtaan talaga. Kasi nangyayari yan na napapabayaan yung pagtitipon, napapabayaan yung fellowship, hindi ganun yung binibigay na importance o yung effort. Kasi hindi naman talaga laging madaling pumunta sa church, sa care group. Hindi naman laging madali mag-alat ng schedule or time, di ba? May ups and downs tayo, marami tayong business o kabalahanan, may marami tayong responsibilities. And then yung physical, emotional, saka mental health din natin, hindi laging straight. Pero kung susundin natin yung sinabi ng doktor, yung babala niya, at gano'n yung pagtitiwala natin, hindi tayo mag-absent, di ba? Diba? Naalala ko tuloy si nanay, yung sa gamot, di ba? Umiinom si nanay para sa heart niya. Na-miss niya yung kagabi. So, nag-aalala siya. Hala, Noy! Nag-joke lang. Tinanong niya ako kanina umaga. Oo. Kasi nga, alam niya na, importante yon. Yung doktor may sabi. Ngayon, si God, sabi niya, magpakatatag. Sana gano'n na lang din yung tiwala, yung takot, di ba? Yung fear. Yun yung sinasabi, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Means, takot kang salungatin yung sinabi niya o hindi sundin yung utos niya. Kasi alam mo na may alam siya na hindi mo alam. Alam mo na alam niya yung the best. Alam mo na dahil sa pagmamahal niya sa'yo, gusto kanyang iiwas sa mga bagay na ikapahamak mo. Yun yung beginning of wisdom. Diba? Si Lord ang susundin ko, si Lord yung pagkakatiwalaan ko. Yun ang totoong wisdom. Diba? So sabi ni God, magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Kasi nga, siya yung nangako. Naalala ko ang bilis nating magtiwala. For example ako, si Conrad, pumunta sila sa Queenstown dati. Tapos, nagpabili lang ako ng supplement. Diba? Sabi niya, yes, Ninong. Naniwala na agad ako. Hindi pa ako nagsasend ng pera, hindi ko pa nakukuha yung pinapabili ko sa kanya, pero kampante na agad ako. Naibibili ako ni Conrad. Di ba? Di ganun Sana ganun din tayo sa Diyos, di ba? Yung mga pangako niya, yan nakasulat na. So magdadasal tayo, Lord, ganyan, ganyan. Hindi pa natin nakikita. Di ba? Hindi pa tayo sinisingil, di ba? Pero alam natin na si Lord inibigay ng mga promises. Kaya kampante tayo. Ganon din yung buhay natin dapat. Alam natin, may pagsubok na naman, pero sabi ni Lord, magpakatatag. Okay lang yan kasi nga we're more than conquerors. Word niya, hindi mo. Hindi ni Brother Gary, hindi ni Pastor Ruben, di ba? Hindi ng Liberty, hindi ng Bible ni God. So, yun lang po, magpakatatag tayo kasi i-brace natin yung selves natin as Christians. Kasi naandyan yung pagsubok, naandyan si Satan na deceitful, and then yung faith po, kapag hindi natin practice, manghihina talaga tayo. Amen? Amen. Sa Diyos ang papuri. Benediction na ba? Yeah,
Salamat sa ating Panginoon. Kaya patuloy tayo magdidiwang, amen? Kasi meron tayong babala o paalala. Mayroong mga pagsubok pero nandyan ang Lord na nagre-remind. Kasi 'di ba, minsan sa road may mga sign. Pag magde-detour ka kasi kailangan close 'yon. Ang Diyos natin, meron din babala sa atin para hindi tayo mapahamak at maging more than conquerors tayo. Amen? Amen. Kaya tayo ay magdiwang sa gabi na to. Thank you, Lord. Sinong higit sa iyong kapangyarihan? Sinong kapatay sa iyong kadakilaan? Sa buhay ko'y tunay na naranasan ang iyong katapangan. Sinong higit sa iyong kapangyarihan? Papanaw sa akin, o ito na ang bilang. Kailangan ko'y hindi ang pilihan, ako'y natiwala. I'm not sure how this is going to work. But on Friday, you guys celebrated Independence Day. So I'm just wondering, in closing, before I do the benediction, can we sing your national anthem? Mama will know how to sing it. I just need someone to lead it so that, because you really don't want to hear. Do it online? Can we do it online? Yeah. Yeah. You guys celebrated independence, victory over the enemy on Friday. As long as we can hit the right note together, we're fine. Sa
The Lord bless your going out and your coming in. The Lord bless your standing up and your sitting down. The Lord bless the work of your hands and the words of your mouth. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen.